Tumawa ang anak kong babae at sinabing, nagawa lahat ng biyenan ko mag-isa, hindi katulad mo. Sumagot ako, kung ganon, simula ngayon, titigil na ako sa pagbabayad ng mga bayarin ninyo. Tingnan natin kung gaano siya katulong sa inyo. Natigilan siya ng sandali, saka na itanong, anong bayarin, Nay? Nakaupo ako sa dati kong upuan, yung may lupaypay ng unan na hindi man lang pinapalitan ni Lorena kahit kailan. Nanginginig ang mga kamay ko habang hawak ang baso ng tubig. Sa ibabaw ng mesa ay nakapatong ang puting dinerwar, set na ibinigay ko sa kanya 10 taon na ang nakaraan. Noong kasal pa lang niya. Umalingasaw mula sa kusina ang bango ng bawang at kamatis. Pero walang laman ang tiyan ko. Hindi ako gutom. Nakikibara lang sa lalamunan ko ang buo-buok na parang bato. Nakaupo si Lorena sa tapat ko. Nakangiti ng may kalahating ngisi na kilalang kilala ko. Yung ngisi niya noong bata pa siya tuwing akala niya panalo na siya sa argumento. Katabi niya ang asawa niyang si Miguel. Nakayuko lang sa plato na parang iyon ang pinakakawili-wiling bagay sa mundo. Ang dalawa kong apo na sina Carlo at Julia. Dikit na dikit sa kanilang mga cellphone. Walang kamalay-malay kung gaano kabigat ang hangin sa loob ng silid. Tapos nagsalita si Lorena sa tono na puno ng pamamaliit. Kailangan mong maintindihan, Nay. Si Elena ang nagtayo ng lahat mag-isa. Mula wala siya nagsimula ng kumpanya niya. Naglilibot sa mundo, pinalaki si Miguel. Hindi raw katulad ko. Nakadepende lang kay tatay noon, at pagkatapos, puro na lang umiral. Umiral lang. Parang malalim na balon ang dalawang salitang iyon na bumabalik sa isip ko. Namula ang mukha ko. Nanubig ang mga mata ko. Pero hindi ako umiyak. Hindi sa harap niya. Hindi pagkatapos ng lahat ng ginawa ko. Huminga ako ng malalim, binilang hanggang 3 sa isip, at nagsalita ng mahinahon, malamig, parang bagong gising mula sa mahabang tulog. Naintindihan ko. Dahan-dahan kong inilagay ang napkin sa mesa, sinadya. Kung ganoon kagaling si Elena, hayaan mo na siyang tumulong sa inyo mula ngayon. Nagkunot noo si Lorena. Anong ibig mong sabihin? Titigil na ako sa pagbabayad ng mga bayarin ninyo. Matigas ang bawat salitang lumabas sa bibig ko. Parang mga batong inihahagis sa tahimik na tubig. Tuition ng mga bata, car loan, health card, GYM, buwan ng bayad sa kondo, lahat. Si Elena na ang tumulong sa inyo. Tahimik na nakakabingi ang sumunod. Napatingin si Miguel, gulat na gulat. Ibinaba ni Carlo ang cellphone. Nakatitig sa akin si Julia. Biglang naramdaman na may malaking bagay ang nagbago. At si Lorena, namutla. Nay, mahina niyang sabi, nahihiya pang lumunok. Anong bayarin ang sinasabi mo? Anong bayarin? Yung tanong na yon ang nagtulak sa baso na lubog na. Ang 45 anyos kong anak na may diploma, may asawa, may 2 teenager. Hindi alam kung ilang bagay ang tahimik kong binuhat para sa kanya sa loob ng maraming taon. Wala siyang kaide-ideya sa bigat na dinadala ko, buwan-buwan, habang pinupuri niya ang biyenan niya at nilalait ang sarili niyang ina. Dahan-dahan akong tumayo, kinuha ang lumang brown leather bag ko. Yung kasama ko sa maraming taon, gasgas na pero matibay, katulad ko. Tiningnan ko siya ng tuwid sa mata. Wala rong galit, puro pagkadismaya lang, at isang bagay na hindi pa niya nakikilala. Determinasyon. Malalaman mo rin, mahina kong sabi, mabigat ang bawat salita. Magtanong ka sa bangko o kay Elena. Umalis ako sa kondo nila nang hindi lumingon. Umietso ang mga yapak ko sa halway, matatag, matibay. Habang nagsasara ang pinto ng elevator, narinig ko pa rin si Lorena na sumisigaw. Nay, hintayin mo. Pero hindi ako huminto. Hindi na ngayon. Nang gabing yon, pauwi na ako sa sarili kong bahay. Yung isa-isa kong itinayo gamit ang sarili kong pawis. May napagtanto ako. Ang pagiging invisible ay hindi ibig sabihin mahina. At kapag nagdesisyon ng magsalita ang isang invisible na babae, nanginginig ang buong mundo. Ani ang pangalan ko. 68 anyos na ako. Kalyado ang mga kamay ko sa habambuhay na trabaho. Pero matatag pa rin ang tibok ng puso ko kahit puno na ng peklat. Yung hapunan na yon hindi katapusan. Simula yon. Sa loob ng 20 taon, nagtayo ako ng mga kastilyo para lang makatira siya roon. Hindi niya napapansin na ako pala ang pundasyon sa ilalim ng mga paa niya. Gusto niyo bang malaman kung bakit sobrang nasaktan ako sa mga sinabi ni Lorena? Kasi hindi talaga niya ako kilala. Wala man lang. Naging sobrang tahimik ako sa mga sakripisyo ko na akala ng sarili kong anak. Umiiral lang ako. Pakinggan niyo ang totoo. 35 anyos ako nang mamatay ang asawa kong si Danilo. 12 anyos si Lorena noon. Umuulan ng mahinang ulan. Yung klase na parang nagbababala na may masamang darating. Maaga siyang umalis para mag-deliver. May maliit kaming tindahan ng stationery,
sa hilaga ng lungsod. Hindi gaano kalaki, pero atin yon. Pagkatapos ng 2 oras, dumating ang tawag na naghiwa sa buhay ko sa dalawa. Aksidente. Nasira ang preno ng truck. Hindi na umabot si Danilo. Hanggang ngayon, naalala ko pa ang saradong kabaong sa libing. Mabigat na amoy ng puting bulaklak. Si Lorena na nakayakap sa akin at binabasa ng luha ang itim kong damit. Nakatayo lang ako roon, hindi makaiyak. Hindi dahil ayoko, kundi natatakot ako na kapag nagsimula ako, hindi na matigil. Tiningnan ako ng mga tao ng may awa. Kawawa naman si Ann. Paano na siya mabubuhay? Bali mag-isa na may anak. Walang tunay na propesyon. Parang hindi trabaho ang pag-aalaga ng tahanan, pagpapalaki ng anak, at pagpapatakbo ng negosyo. 1 linggo pagkatapos ng libing, dumating ang accountant ni Danilo na may folder. Utang, overdue na renta, hindi pa bayad na invoice. Nakatitig ako sa pulang numero. Negatibong 1,800,000. At naisip ko, either bumagsak o babangon. Ako, bumangon ako. Kinuha ko ang tindahan. Natuto akong makipagnegosasyon sa supplier. Gumawa ng spreadsheet. Gumising ng 5 oras ng umaga para mag-check ng inventaryo bago pumasok si Lorena sa eskwela. Nagkasakit ang mga kamay ko sa pagbuhat ng kahon. Palaging masakit ang likod ko. Pero hindi ako tumigil. Bakit? Kasi titingnan ko ang anak ko na nakauniporme, kumakain ng almusal, at isipin ko, magkakaroon siya ng mas magandang buhay kaysa sa akin. Mas malayo siya aabot. At naabot niya. O akala ko, nang sabihin ni Lorena na gusto niyang mag-business administration. Hindi ako nagdalawang isip. 78,000 kada buwan ang tuition sa loob ng 4 na taon. Higit 4,700,000 lahat, lampas sa naipon ko. Pero pumayag ako. Double ang sipag ko. Ginawa kong distribution company ang maliit naming tindahan. Pumirma ng kontrata sa mga paaralan sa paligid. Nagpupuyat ako kakagawa ng bids at quotation. Tinanggihan ko ang lakad, bakasyon, at lahat ng maliit na kaligayahan. Ang buhay ko si Lorena. Nandoon ako sa graduasyon niya. Nasa huling hanay, suot ang lumang navy blue dress ko. Umiyak ako sa sobrang pagmamalaki, pagod, at ginhawa. 2 taon pagkatapos, sinabi niya, "Nay, kailangan ko pong magmba." Lahat ng kasama ko sa trabaho, may MBA kung gusto nilang mapromote. 2,300,000 lahat. Sabi ko, sige, kakayanin ko. At nagawa ko. Nang mag-asawa siya kay Miguel, binayaran ko ang 6,500,000 down payment ng kondo nila. Hindi naman kailangan, Nay, sabi niya. Pero kumikinang ang mga mata niya. Niyakap ko siya at bumulong. Gusto ko lang na magsimulan niyo ang buhay niyo ng walang utang. Makalipas ang 3 taon, binili ko ang 3,700,000 na sasakyan nila, cash. Ibinenta ko ang stocks ko. Inubos ang emergency fund ko para lang makita ang ngiti niya habang hawak ang susi. At sa lahat ng taon na yon, ni minsan hindi na itanong ni Lorena, "Nay, kamusta ka naman? May kailangan ka rin ba?" Naging invisible provider na lang ako. Magik account na nagbabayad ng lahat. At walang nagtatanong kung saan galing ang pera hanggang tumigil ako. Nang sa wakas sabihin kong, hindi na, imbes na pasasalamat, inihambing niya ako kay Elena. Yung biyenan niyang akala niya ay nagtagumpay mag-isa. Pero ang totoo tungkol kay Elena, mamaya ko sasabihin. Doon ko lang naunawaan ang lahat ng malaman ko. Elena. Sa pagbigkas pa lang ng pangalan niya, nakakakaba ang dibdib ko. Hindi sa inggit, hindi naman at first, kundi sa mapait na hapdi ng paulit-ulit na paghahambing sa isang taong hindi naman kasali sa parehong laban. Una kong narinig ang tungkol sa kanya 3 buwan matapos mag-boyfriend, sina Lorena at Miguel. Umuwi siya, nagniningning ang mata. "Nay, kumain ako sa bahay ni Miguel kanina." Ang galing talaga ng nanay niya. Yung salitang galing, ang unang tumunog sa tenga ko na parang matulis na kampana. Hindi dahil naiinggit ako, sabi ko sa sarili ko, kundi dahil may himig sa boses niya ng paghangang hindi ko pa narinig na ibinigay sa akin. May cosmetics company siya, na Natural Beauty. Baka nakita mo na ang mga produkto nila sa botika. Excited na nag-scroll si Lorena sa cellphone niya. Tingnan mo, ganito ang opisina nila. Ang ganda diba? At siya talaga lahat yun itinayo matapos maghiwalay ng tatay ni Miguel. Mag-isa. Mag-isa. Paulit-ulit na salitang yon. Nang una ko siyang makilala sa engagement party, naintindihan ko kung bakit siya idol ni Lorena. Pumasok siya sa kwarto na parang sa kanya ang buong lugar. 64 anyos pero mukhang 50 lang. Perpektong blonde ang buhok na may highlight, designer dress, mahal na pabango, manicured nails, at mamahaling alahas na hindi halata pero halata.
Lahat sa kanya sumisigaw ng isang mensahe. Nagtagumpay ako. At ako, suot ko ang lumang navy blue dress ko, gasgas na leather bag, at flat shoes dahil hindi na kaya ng paa ko ang heels pagkatapos ng maraming taon na nakatayo sa trabaho. Ikaw siguro si Annie, sabi niya, hinahalikan ng hangin malapit sa pisngi ko. Magalang pero malamig, parang hindi niya ako talaga nakikita. Madalas raw pag-usapan ni Lorena. Ang saya raw magkaroon ng present na nanay. Present. Parang ibang-iba ang ibig sabihin noon. Lumipas ang panahon. Dumating at lumipas ang kasal. Unti-unti, mas lalong lumaki ang puwang ni Elena sa buhay ng anak ko. Linggo-linggong tanghalian, pamimili, weekend sa beach house niya sa Batangas. Nay, inimbitahan ako ni Mama Elena sa business fair sa Cebu. Masayang sabi ni Lorena sa phone. Matututo raw siya ng maraming tungkol sa negosyo. Negosyo na parang hindi ko naman itinayo ang sarili ko. Na parang ang pagbangon ng sirasirang tindahan ng stationery, hanggang maging matatag na distribution company, ay hindi negosyo. Pero ngiti lang ako at sinabing, ang saya naman, anak. Pumunta ka. Talagang nagbago ang lahat ng isilang sina Carlo at Julia. Dumating si Elena na may mamahaling regalo, 250,000 na imported na duyan. Designer na damit pang baby. Laruan na mas mahal pa sa buwan ng bayad ko sa bahay. At ako, nagdadala ng lampin, gamot, nagbabayad ng health card. Yung mga bagay na hindi na i-Instagram. Mas naging madalas ang tanghalian sa bahay ni Elena. Pag-uwi ni Lorena, madalas sabihin, Nay, nakita mo ba yung wine cellar niya? May bote siyang 110, 0001. O kaya, kakabalik lang niya galing Boracay, 5-star hotel. At nakatago sa bawat kwento ang paghahambing. Si Elena nakakapunta ng Boracay. Ako, nakatira sa maliit kong lungsod. Si Elena umiinom ng mamahaling alak. Ako, box juice. Si Elena naka-designer. Ako, tinahe ng lumang damit. Pero ang pinakamasakit hindi ang pera o regalo. Ang lason na nakabalot sa matamis na salita. An, ang sipag mo naman masyado. Wala ka bang bakasyon? Tanong ni Elena sa isang family lunch. Dapat alagaan ng babae ang sarili niya. Sabi ko palagi, kung hindi mo pinapahalagahan ang sarili mo, walang ibang gagawa. Parang pinili ko ang hirap. Parang gusto ko ang walang pahinga. Sa ibang pagkakataon, ngumiti siya ng mahina at sinabi, sabi ni Lorena, may maliit kang office supplies distribution business. Ang cute. Gusto ko yung maliliit na family business. May charm. Maliit na negosyo. Bawas salita, parang karayom sa pride ko. Ang pinakamasama, hindi ako pinagtanggol ni Lorena. Tumawa siya kasabay, tumatango na parang totoo na maliit. Walang kwenta ang buhay ko. Hanggang isang gabi, 2 taon matapos ang kasal, may sinabi si Elena na dapat noon pa pala'y nagbigay ng senyales. Lorena, ang pinakamalaking pamana na maibibigay natin sa mga anak natin ay hindi pera, kundi halimbawa. Halimbawa ng kalayaan, katatagan, at tagumpay na gawa ng sariling kamay. Sandali lang tumingin sa akin si Lorena. May nakita akong kumislap sa mata niya. Hiya o pagkadismaya, hindi ko matiyak. Pero sumakit ang dibdib ko dahil ibinigay ko sa kanya ang lahat oras, pera, pangarap, buhay ko. At sa isip niya, naimpluwensyahan ng babaeng yon, hindi ko pa rin naibigay ang pinakamahalaga, isang huwaran. Hindi alam ni Lorena na ang perpektong kwento ni Elena ay masklang makintab sa labas, guwang sa loob. Nang malaman ko ang totoo, doon lang naayos ang lahat ng palaisipan yung kayabangan niya, yung mga banat niya, yung pangangailangan niyang patunayan ang lahat ng ito sintomas ng lihim niya. Pero noon, invisible pa rin akong ina na natatabunan ng peking ningning na sinasamba ng anak ko. Natapos lang ang kadiliman na yon nang makahanap ako ng lakas para buksan ang ilaw at ipakita kung ano talaga ang nasa likod niya. Biyernes ng umaga, nagising ako na may linaw na hindi ko nadama sa maraming taon. Parang matagal na lumalakad sa mahabang fog hanggang makalimutan mong naliligaw ka, na pala hanggang may malakas na hangin na nagtaboy sa ula. At bigla, nakita ko ang daan. Hindi ako nakatulog ng maayos. Buong gabi ko inulit-ulit ang mga salita niya. Hindi siya katulad mo, Nay. Pero sa ilalim ng sakit, may isa pang damdamin na umahon galit. Hindi yung sigaw-sigaw, kundi malamig, matalas na galit na. Nagbibigay ng focus. Gumising ako ng 6 oras, nagtimpla ng itim na kape na walang asukal, at umupo sa maliit kong mesa sa kusina kung saan ko pinlano ang buong buhay ko. Binuksan ko ang lumang laptop ko, yung madalas tawanan ni Lorena, at nag-login sa bank account ko. Panahon na para harapin ang mga numero. Kinuha ko ang notebook ko at sinimulang isulat lahat ng gastos, bawat transaksyon,
Bawat automatic payment na binayaran ko sa loob ng maraming taon. Nanginginig ang mga daliri ko, hindi sa takot, kundi sa galit. Private school tuition ng 2 bata. 176,000 bawat isa. 352,000 kada buwan sa loob ng 4 na taon. Halos 2 milyon. Family health card, 120,000 kada buwan sa 3 taon. 4,300,000. Kondoloan na ibinigay ko 80 buwan pang, 128,000 kada buwan. 240,000 lahat. Binili ko ang kotse, 3,700,000 cash 2 taon na ang nakaraan. Condo fees na tinulungan ko pagkatapos ng kasal. 48,000 kada buwan sa 28 buwan. 1,344,000. Grocery na tinutulungan ko kapag kulang sila. Mga 44,000 halos kada buwan. Kabuwang 1,400,000. GYM ni Lorena, 13,000 kada buwan. 468,000. English classes ni Carlo, 32,000 kada buwan. 1,152,000. Ballet ni Julia Ballet, 23,000 kada buwan. 828,000. Huminga ako ng malalim at tiningnan ang notebook. Kabuwang higit, 40 milyon ang nawala na parang walking ATM lang ako. At si Lorena, hindi niya alam. Anong bayarin, Nay? Ulit-ulit sa isip ko yung tanong. Tinawagan ko ang bangko. Kinansela ko lahat ng automatic payment. Lahat ng transfer authorization. Tinanong ng clerk, Ma'am, sigurado po kayo baka mali lang? Sigurado ako. Mahinahon kong sagot, walang bahid ng pag-aalinlangan. Pagkatapos, naligo ako. Mainit na tubig ang tumakbo sa likod ko. Hinuhugasan hindi lang ang pagod, kundi ang mga taon ng tahimik na pagtitiis. Paglabas ko, tiningnan ko ang malabong salamin. Ang 68 anyos na babaeng nakatitig sa akin may pilak ng buhok na sa totoo lang maganda sa akin. Kulubot sa paligid ng mata na inukit ng tawa at tahimik na luha, at kalyado pero matitibay na kamay. Hindi ako invisible, sabi ko sa refleksyon ko. Pinayagan ko lang na ituring akong ganon. 10:00 ng umaga, nakipagkita ako kay Teresa sa dati naming kapihan malapit sa kumpanya. Kaibigan ko siya ng mahigit 30 taon. Mula pa bago namatay si Danilo. Pagkakita niya sa akin, tumawa siya. Mukha kang nanalo sa loto o may malaking desisyon. Malaki, sagot ko habang hinahalo ang kapuksino niya ng walang gana. Kinuwento ko lahat ang hapunan, mga sinabi ni Lorena, perang ibinuhos ko sa buhay nila, at paano ko kinansela lahat. Tahimik si Teresa sandali, tapos tumawa ng malakas. Sa wakas, akala ko hahayaan mo yang batang yon ubusin ka hanggang dulo. Tanga ako, Teresa. Tanga ng maraming taon. Hindi, sabi niya habang hinawakan ang kamay ko. Nanay ka lang. Binibigay ng nanay lahat, hanggang huling patak. Pero may punto na kailangang maintindihan na hindi lahat ng pagbibigay ay pag-ibig. Minsan, pagpapahamak sa sarili yon. Parang kutsilyo yung sinabi niya. Pagpapahamak sa sarili. Tama. Nagbalaki ako ng anak na hindi marunong magpasalamat. Na akala lahat dumadating na lang. Na nilalait ang sariling ina dahil hindi niya kailangang magsumika. Ngayon, tanong ni Teresa. Hindi ako magsasalita. Sabi ko habang umiinom ng mapait na kape. Gusto ko makita kung gaano katagal bago niya mapansin na tuyot na ang gripo. Tingnan natin kung tatakbo siya kay perfect mother-in-law. Mumisi si Teresa. Panonorin ko to. Tumango ako. Pero ngayon, hindi na ako supporting character. May bago akong nadama hindi kapaitan, hindi ganti, kundi hustisya. Panahon na para patunayan kay Lorena at sa sarili ko na hindi ako yung babaeng umiiral lang. Nagtayo ako ng negosyo mula wala, nagpalaki ng anak mag-isa, binuhat ang mga pangarap niya, tuition, kondo, kotse, lahat gamit ang sarili kong pawis at sakripisyo. At ngayon titigil na ako. Gusto ko makita kung matibay pa rin ang kastilyong yon pag wala na ang pundasyon. Kasi isang bagay hindi naintindihan ni Lorena. Nakalimutan niyang siya ang nag-iisang nag-iingat ng lahat para sa kanya. Binigyan ko siya ng 3 linggo. 3 linggo bago dumating ang unang bill. Naroon ako hindi mayabang, pero naniniwala na minsan ang pinakamalaking aral na maibibigay mo sa mahal mo ay hayaan silang harapin ang sarili nilang consequence. 22 araw lang. Yon ang eksaktong tagal bago sumabog ang unang gulo. Nasa kumpanya ako, nagche-check ng inventaryo, nang tumawag ang cellphone ko. Lorna ang nakasulat. Kusang tumalon ang dibdib ko reflex ng nanay kapag tumawag ang anak. Huminga ako ng malalim at sinagot. Nay, may problema. Ano yon? Tanong ko habang nagsusulat pa rin.
nagpapanggap na kalmado. Tumawag ang school. Sabi 3 linggo ng lete ang tuition ng mga bata at may penalty na. Hindi mo ba inayos ang automatic? Sa isip niya, automatic pa rin lahat. Parang galing sa hangin ang pera. Ginawa ko, sagot ko habang nagfi-flip ng shipment record. Pero kinansela ko. Tahimik ang kabilang linya. Kinansela mo. Paano mo nagawa yon nang hindi sinasabi sa akin? Ganon din ang ginawa mo nang ihambing mo ako sa biyenan mo nang walang babala. Malamig kong sagot. Nay, please. Tungkol ito sa mga bata. Mapapahiya sila kapag na-post ang pangalan nila sa school. Sumikip ang dibdib ko sa naisip na mapahiya sina Carlo at Julia. Sandali, muntik na akong sumuko. Pero naalala ko ang mapanuyang ngiti ni Lorena, ang mga taon na invisible ako. Lorena, 45 anyos ka na. May diploma ka, asawa, 2 teenager. Mahina kong sabi. 176,000 kada bata. Kaya nyo ni Miguel ang 352,000 kada buwan para sa sarili niyong anak. Alam mo namang mahigpit kami ngayon. Nay, may utang pa si Miguel sa mama niya sa kotse na tinulungan niya. Napatigil ako. Tinulungan ng mama niya. Si Elena. Tinulungan kayo bumili ng kotse na may interes. Nagdalawang isip si Lorena. 5% kada buwan. Sabi niya, para raw matuto kaming maging responsible. Tumawa ako ng mapait. At ang tuition, insurance, condo, COTS, GYM. Sino sa tingin mo ang nagbayad noon? Ako. At ni Singko hindi ako nagpasingil ng interes. Ni, salamat, hindi ko hiningi. Sa kabilang linya, umiyak si Lorena. Nay, please wag ganito. Kapag hindi namin nabayaran, iho-hold ng school ang records ng mga bata. Mula ngayon, matigas kong sabi, gagawin niyo ang ginagawa ng lahat ng nasa hustong gulang. Umupo kayo ni Miguel, pag-aralan ang gastos, bawasan ang kailangan bawasan, at bayaran ang bill niyo, o magtanong kay perfect mother-in-law. Si Elena hindi, putol ko. Wala. Kalimutan mo na. Pero hindi ko makakalimutan. May naramdaman ako sa tono niya. Ilang beses ka nang nangutang sa kanya. Hindi na mahalaga. Mahalaga. Ilang beses. Pagkatapos ng ilang segundo, bumuntong hininga siya. 2 beses. Isang kusina, isang ref, at may interes na 5% kada buwan at 6 buwan pa raw. 550,000 kada buwan. Sumikip ang dibdib ko. 3,300,000 utang sa biyenan, habang ako nagbayad ng lahat ng walang interes. Kung ganun alam mo na ang gagawin mo, Lorena. Tumawag ka kay Elena. Mangutang ka ulit. Matuto kang responsible na sinasabi niya. Nay, please. Nanginginig ang boses niya. Wala akong sinabi. Binaba ko ang tawag. Inihiga ko ang noo ko sa mesa. Hinangad na makahinga. Sakit, galit, ginhawa, at sala lahat sabay-sabay. Tumunog ulit ang cellphone ko. Message ni Lorena. Nay, kailangan nating mag-usap. Hindi ganito pwedeng matapos. Hindi ako sumagot. Nang gabing yon tumawag si Teresa. Nakaintindi na ba? Kamusta ka? Tumingin ako sa labas. Normal ang buhay sa labas. May tumatawang bata, dumadaan na sasakyan. Walang alam sa tahimik na bagyo sa loob ko. Okay lang ako, sagot ko. Pagod, masakit ang katawan. Pero payapa na dahil sa wakas inilapag ko ang bigat na hindi naman dapat akin. Minsan sobra tayong magmahal na nakakalimutan nating turuan. At masakit ang pagtuturo para sa guro at estudyante. Pero kailangan. Kailangang mahulog si Lorena para matuto siyang tumayo. Hindi ko inaasahan na ganito kabilis. Kinabukasan, nag-text ang pinsan ni Teresa na waitress sa mamahaling restaurant sa Makati. Ayn, narito ang anak mo kasama yung blonde na babae sa picture mo. Mukhang seryoso. Nabali ang tiyan ko. Pumunta nga si Lorena kay Elena tulad ng inaasahan ko. Nag-text ako, maririnig mo ba? Susubukan ko malapit sa counter ang table nila. 20 minuto akong nakatitig sa cellphone. Tapos dumating ang mahabang message. Matulis ang tenga ng pinsan ni Teresa. Sabi niya, nervous si Lorena pagdating. Umorder ng wine. Ginagawa niya lang yon kapag desperate talaga. Si Elena, perpekto pa rin, buhok na ayos, sunglasses sa ulo, kuko manicured na nagtatap sa gilid ng baso ng Chardonnay. Simula small talk mga bata, trabaho ni Miguel. Tapos nangahasan si Lorena. Elena, kailangan ko po ng tulong. Sabi raw niya na nanginginig ang boses. Siyempre, anak. Ano yon? Ngiti ni Elena, yung malamig na ngiti, na parang alam na niya. Pinutol ni nanay lahat ng tulong pinansyal niya nang walang babala. Nalulunod na kami sa bill. Tuition ng mga bata, credit card, car loan ni Miguel.
Mga 460,000 kailangan ko by Friday. Pinisil ni Lorena ang napkin. Desperado na nakalagay sa numero. Dahan-dahan si Elena uminom ng wine. Tinatamasa ang kapangyarihan. Nakikita ko, matamis niyang sabi. Pero Lorena, hindi ba panahon na matuto kayong mabuhay sa sarili niyong sweldo? Matanda na kayo ni Miguel. Parehong salita na sinabi ko. Pero sa bibig niya, parang mga kutsilyo. Alam ko, raw face lang. Kapag napromote si Miguel, Lorena, putol ni Elena na malakas ang pagkakalagay ng baso. Pinakotang ina mo, kaya ngayon pinapakita niyo ang presyo. Nang mabasa ko yon, kailangang maupo ako. Pinakotang ina ko. Sirang-sira ko ang anak ko. Pero kaya mo naman akong tulungan, di ba? Sabi mo family is everything. Family is everything. Tinawag niya ang waiter para sa wine. Pero ang tunay na tulong hindi pagbibigay ng pera, kundi pagtuturo ng responsibilidad. Bumagsak ang mukha ni Lorena. Pumuno ng luha ang mata niya. Elena, please. 460,000 lang. Babayaran ko po. Mahabang katahimikan. Kinuha ni Elena ang Prada bag niya. Nagtip sa phone niya. Sige na. Buntong hininga niya na parang malaking kabutihan. Magkapadala ko ng 110,000 ngayon. Yun lang kaya ko. May sarili rin akong obligasyon. 110,000 lang sa halagang 460,000. Salamat po, bulong ni Lorena. May bayad din ako, at investment ko. Kailangan ko rin sa 30 araw kasama ang adjustment. Namutla si Lorena. 5% interest. Eksakto. Standard rate. Sa 30 araw, 115,500 babayaran mo. Nagstay pa raw sila ng 20 minuto. Si Elena naman ang kwento kung paano niya itinayo lahat mula wala, kalayaan, at BE. Bawas salita parang pamamalo sa pride ni Lorena. Pinoprotektahan ka masyado ng nanay mo sa realidad. Ngayon natututo ka na the hard way, sabi raw niya. Binayaran niya ang 18,000 bill ng wine at appetizers gamit ang gold card. Someday makikita mo rin na mabuti ito para sa inyo. Matamis pero may lason. Nang matapos ni Nusa ang kwento, nakaupo akong walang kibo sa sofa ng halos 1 oras. Nang hingi ng tulong ang anak ko sa babaeng yon, napahiya dahil sa akin, at umuwi na may 110,000 plus interest. Binigay ko lahat, walang hinihingi kundi pagmamahal. At si Elena ang nakatayo sa pedestal bilang simbolo ng lakas. Pero may bagay sa excuse niya na nakakabother. Sabi niya restructuring ang kumpanya, investment, magandang dahilan para hindi makautang ng malaki. Tinawagan ko si Teresa. Teresa, kilala mo pa rin ba yung accountant niyong si Morris na nagtatrabaho sa cosmetics? Bakit? Kailangan ko malaman ang totoo tungkol kay Elena. Babaeng nagyayabang ng yaman pero, 110,000 lang ang kaya at may 5% interest. May hindi tugma. Ayn, ano na naman plano mo? Tawa ni Teresa. Wala namang dramatic. Sabi ko habang tumitingin sa labas kung saan orange na ang kulay ng langit. Gusto ko lang malaman kung sino talaga yung babaeng sinasamba ng anak ko. May kutob ako at kung tama ako malaki ang magbabago. Makalipas ang 2 araw, tumawag si Teresa. Ayn, maupo ka. Malilintikan ka sa malalaman mo. Si Elena, fraud lang. Perpektong ilusyon. Halos mahulog ang tasa ko ng kape. Nasa lumang upuan ako sa beranda. Mainit ang sikat ng hapon sa mukha ko, pero nilamig ako. Simula sa simula, sabi ko. Huminga ng malalim si Teresa. Pinakita sa akin ni Morris ang records. Nakipag-usap din ako sa 3 supplier ng Natural BOT at nalulugi na yung kumpanya. Halos 48 milyon utang, kulang na lang sa 1 milyon. Napatigil ako. Paano nalugi yung nasa lahat ng botika? Masamang management, sabi ni Morris. Hindi siya nagtayo ng anuman. Minana niya lahat sa tatay niyang si Arnaldo. May-ari ng 3 pabrika. Namatay 2003. Iniwan lahat sa isang anak. Naalala ko yung lumang plake sa opisina niya. Arnaldo Industries S. 1,778. Tapos sinayang niya lahat. Noong 2019 nagbukas siya ng 3 luxury boutique sa malalaking mall. Milyon-milyon ang renovation, pero kalahati lang ng inaasahan ang benta. Napatigil siya sa 3 tindahan. 2022, lahat bankrupt. Nakabaon sa utang sa supplier at bangko. Ngayon nagpapalipat-lipat lang siya ng utang para bayaran ang lumang utang. Binuksan ko ang notebook ko at isinulat lahat. At yung apartment niya, rented. 208,000 kada buwan
at 2 buwan ng late ayon sa kaibigan ni Nusa sa real estate. At yung luxury car niya, may 4,300,000 pa siyang utang. Designer clothes at alahas, installment lahat. 4 na credit card makes it out. 1,100,000 revolving debt. Tiningnan ko sa malayo. Parang buhangin na nawasak ng alon ang imahe ng perpektong babae na hinangaan ng anak ko. At yung beach house na lagi niyang ipinagyayabang, hindi niya. Kay dating hipag niya. Hinihiram lang niya kapag wala ang babae. Tapos ipopost sa Instagram na parang sa kanya. Lahat nag-click. Ngayon ko naintindihan kung bakit siya nagpapa-interest sa sariling anak. Bakit 1-1-0? 0-0-0 lang kaya niyang ipahiram kay Lorena. Bakit palaging may tensyon ang glamour niya? Teresa, maari mo bang i-print lahat? Documents, articles, statements. Na-email na niya. May article sa Economic Journal tungkol sa pagsasara ng tindahan niya. Los mga demanda ng supplier. Binuksan ko ang phone ko at nakita ko 15 files. Binasa ko. Isa-isa na parang classified report. Isang article noong 2022. Natural Beauty nagsara ng 3 luxury boutique matapos mawalan ng 66 milyon. May picture si Elena sa harap ng tindahan na pinipilit ngumiti. May demanda ng supplier na 13,200,000. May reklamo ng empleyado sa sahod na late. Nandyan ka pa? Tanong ni Teresa. Nandito lang, kinakabisado ko. Ano plano mo? Tanong niya. Hahawakan ko muna, sagot ko. Para saan? Kasi mahalaga ang impormasyon na ito at gagamitin ko kapag panahon na. May binabalak ka na naman diba? Tawa niya. Hindi ko alam kung plano ang tawag. Alam ko lang panahon na para makita ang totoo. Kailangan malaman ni Lorena kung sino talaga yung babaeng sinasamba niya. Nang hapon na yon, inayos ko lahat ng dokumento sa folder. Debts, lawsuits, deceptions, facades. Bawat pahina ebidensya. Bawat picture paratang. Gabi na, nakahiga ako, hindi ako makatulog. Si Elena nagtayo ng buong ilusyon. Successful businesswoman, perfect mother-in-law, at naniwala si Lorena. Pero hindi ako gumanti. Gusto ko lang ng katotohanan. Gusto ko mapansin niya na yung ilaw na hinahabol niya, spotlight lang pala. Gusto ko makita niya na ako, yung nilalait niya, ang nagtayo ng totoong bagay gamit ang sariling lakas, dangal, at kamay. Kinabukasan, nag-text si Lorena, Nay, naisara ko kalahati ng tuition. Si Elena ang nagpahiram ng kulang at babayaran ko ng paunti-unti. Hindi na mapapahiya ang mga bata. Binasa ko ng 3 beses. Si Elena ang nagpahiram na parang malaking favor. 1-1-0. 0-0-0 na may 5% interest. Hindi ako sumagot. Sinsave ko lang ang message. Isa pang piraso ng puzzle. Kasi nagdesisyon na ako. Malapit na akong mag-imbita ng lahat sa hapunan. Lorena, Miguel, mga bata, at si Elena. Isang hapunan kung saan katotohanan ang main course. Doon babagsak ang mga maskara. May hahayag ang perpektong babae gamit ang numero at dokumento na hindi mapipilitang itanggi. At ako, yung invisible na nanay, sa wakas maipapakita ang tunay kong halaga. Hindi sa pagsigaw, hindi sa galit, kundi sa liwanag ng katotohanan. Kasi minsan ang pinakamalalim na ganti, hindi ingay. Pagbukas ng ilaw sa madilim na kwarto, at hayaang makita ng lahat ang pinipilit nilang hindi pansinin. 63 araw pagkatapos ng gabing yon, Sabado ng hapon, tumunog ang doorbell ko. Nasa kusina ako nagbibeke ng cornbread cake mula sa recipe ng nanay ko. May hint ng anis, at alam kong magsisimula na ang hapunan. Mabango ang cornbread sa buong bahay. Pinunasan ko ang kamay ko sa apron at pumunta sa pinto. Akala ko si Teresa na may dalang bromeliad. Pero pagbukas ko, si Lorena ang nakatayo. Iba ang itsura niya. Nakapusod lang ang buhok, walang makyup, may eyebags. Gusgusin ang linen blouse niya na parang natulog siya roon. At sa kamay niya, bouquet ng rosas na nakabalot sa silk paper na may gold ribbon. Yung mamahaling klase na alam kong hindi niya kaya. Nay. Mahina ang boses niya, parang bulong. Nakatayo ako sa pinto, hindi agad inimbita. Sumikip ang dibdib ko reflex ng nanay. Pero malamig ang isip ko. Nay, tapasok po ba ako? Humawi ako. Pumasok siya ng dahan-dahan. Nakatingin sa paligid na parang hindi pamilyar ang bahay. Nakakapagtaka talaga. Ilang beses siya nakapunta dito nitong mga nakaraang taon. 5, 6, palaging nagmamadali. Maupo ka, sabi ko sabay turo sa sofa. Cap. Huwag na po. Naupo siya sa dulo lang ng sofa. Hawak ang bouquet na parang life raft. Dala ko po kayong bulaklak. Kinuha ko yung bouquet, maganda, mahal siguro, 1-0.
000, yung hindi niya kayang gastusin ngayon. Inilagay ko sa mesa nang hindi hinahanap ang Florera. Anong kailangan mo? Tanong ko, nakatayo pa rin. Nay, maupo po kayo. Naupo ako sa tapat niya, magkahawak ang daliri, naghihintay. Huminga ng malalim si Lorena, nakatitig sa sahig, kisame, kamay niya, iniiwasan ang mata ko. Pumunta po ako para mag-sorry. Nung gabing yon, nasabi ko po yung mga bagay na hindi ko dapat. Pagod lang po ako. Hindi ko po sinasadya. Hindi, malamig kong sabi. Eksakto ang sinabi mo. Yung pagod lang ang dahilan kapag ayaw nang magpanggap. Tumingin siya sa akin, basa na ang mata. Hindi totoo yon, Nay. Naimpluwensyahan lang ako. Sobrang sinabi ni Elena kung paano niya lahat itinayo mag-isa. At naniwala ako. Naniwala ka. At inihambing mo ako sa kanya. Mas mababa ako sa paningin mo. Hindi, Nay. Nga, Lorena. Tinawanan mo ako sa harap ng asawa at anak mo. Sinabing wala akong nagawa. Umiiral lang ako. May lumandas na luha sa pisngi niya. Alam ko mali ako. Sorry po. Katahimikan. Tiktak lang ang orasan. Bakit ka talaga nandito, Lorena? Kasi nanay kita at magkano ba utang nyo? Natigilan siya. Magkano ba utang nyo? Bumagsak ang balikat niya. Mga 1,500,000 sa 2 buwan. Details. Nay, kailangan ba talaga? Kinuha niya ang cellphone niya na nanginginig ang kamay at ibinigay sa akin. Pula lahat ng numero. Tuition 352,000. 2 buwan late. Credit card 265,000. Car loan 202,000. Condo fees 78,000. Supermarket 115,000. At isang linya pa. Elena Fisher 115,500. Ano to? Yung hiniram ko sa kanya. 110,000 principal. 5,500 interest due next week. Nabigo si Elena sa inyo diba? Tahimik siya. Sabi ng mata niya lahat. Pumunta ka sa kanya, napahiya, at umuwi na may konting-konti lang. May 5% interest pa. Sabi niya naghihira ang kumpanya nila. Restructuring daw. Alam ko yung excuse niya sa lahat. Pumasok ako sa kusina, pinatay ang oven. Tapos na ang cake. Hinintay ko lumamig at bumalik. Lorena, pumunta ka ba talaga ako para sa pera? Ibinaon niya ang ulo. Pumunta po ako para mag-sorry. At, kailangan ko rin po ng tulong. Malapit nang kanselahin ng school ang enrollment ng mga bata. Nahihiya si Carlo. Ayaw na pumasok dahil tinanong ng kaibigan niya, bakit hindi siya nakasama sa field trip. Tumigil si Julia sa ballet kasi hindi ko nabayaran. Sumikip ang dibdib ko sa mga bata. Pero hindi ako pwede sumuko. Ano gusto mong gawin ko? Tulungan niyo po ako. Isang beses na lang. Pangako. Pangako ano? Respetuhin mo ako. Magpapasalamat ka. Titigil ka ng mag-compare. O hanggang susunod na makalimutan mo ulit. Hindi po ganyan si Lorena. Kaya mo. Tanging kapag may kailangan ka lang ako, naalala mo. Umiling siya. Kailan mo huling tinawagan ako para kamustahin ako lang? Hindi para humingi ng pera. Walang sagot. Sagot, Lorena. Kailan? Hindi ko na matandaan. Eksakto. Tumayo ako. 45 anyos ka na. May MBA ka, trabaho, asawa. Kumikita kayo ni Miguel. Pero hindi nyo kaya ang sarili nyong bill. Akala mo mas madali sa akin. 35 anyos ako. Binawian ng asawa na may 12 anyos na anak at sirasirang tindahan. Nay, alam ko. Hindi mo alam. Hindi mo talaga alam. Alam mo ba kung ilang gabi akong nagpuyat kakakalkula ng bill? Ilang maliit na kaligayahan ang ibinigay ko para lang makapag-aral ka. Ilang pagkakataon, biyahe, kaibigan ang isinakripisyo ko para lang magkapareho ka ng iba. Nay, please tigilan niyo po. Itaas ko ang kamay ko. Sabi mo si Elena nagtayo mag-isa, ako hindi. Ngayon, Lorena, mag-isa ka nang magtayo. Umiyak siya. Gusto niyo po akong palabasin sa bahay. Gusto niyo po magdusa ang mga anak ko. Tiningnan ko siya. Hindi. Gusto ko lang tumanda ka na. Matuto ka. Matuto ng ano? Na walang bumubulusok mula lang sa langit. Na kailangang kitain ang respeto. Na hindi sa mamahaling kondo o bagong kotse nakatira ang dangal. Kundi sa karakter. Sa pag-alam kung sino talaga ang nandyan para sa'yo. Tumahimik siya. Kinuha ang bag niya. Ganon na lang ba? Hindi niyo po ako tutulungan. Sagot ko. Kaya mo na mag-isa. Sage. Lumakad siya papunta sa pinto. Nagbago ka na, Nay. Hindi. Mahina kong sabi. Tumigil lang ako sa pagiging invisible.
Tapos umalis siya. Makalipas ang 3.5 buwan mula sa gabing yon, handa na ako. 1 linggo kong nilinis ang buong bahay. Nilabas ko ang beige linen tablecloth ko na inimpok para sa espesyal na okasyon. Pumunta ako sa palengke para sa sariwang sangkap, beef tenderloin, patatas, asparagus, at chocolate dessert na paborito ng mga apo ko. Umabot ng 18,000, lahat ng sarili kong kinita. Huwebes ng hapon, nag-voice message ako sa family group chat. Lahat kayo inaanyayahan ko sa hapunan sa bahay ko Sabado 7 oras PM Lorena, Miguel, Carlo, Julia, at si Elena rin. May sasabihin akong mahalaga. Sana makarating kayong lahat. 1-0 minuto, nag-reply si Lorena. Nay, bakit kasama si Elena? Malalaman mo rin. Sagot ni Miguel, punta po kami, Tita Ann. Si Elena 2 oras bago sumagot. Nagulat ako, Ann. Siyempre pupunta, karangalan ko. Karangalan. Wala siyang ideya kung ano ang naghihintay. Sabado umaga, gumising ako 6 oras, naligo, nag-ayos ng buhok, naglagay ng kriyam. Sinuot ko ang itim na slacks na binili ko 6 buwan na pero hindi pa nasuot. Puting silk blouse, maliit na hikaw. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. 68 anyos, pilak ang buhok na nakalugay, kulubot sa mata, pero mas matalas ang tingin kaysa dati. Ngayon na, sabi ko sa refleksyon ko, malinis na malinis ang bahay nang dumating sila. Unang dumating sina Miguel at mga bata. Niyakap ako ng mahigpit ng mga bata. Namiss ko sila. Mas matangkad na si Carlo. Bagong gupit si Julia. Lola, ang bango po. Gawa ko yung paborito niyong chocolate cake. Ngumiti si Julia at lumuwag ang dibdib ko. Dumating si Lorena mag-isa. Mukhang tense, nakatingin sa paligid. Binati niya ako ng mabilis at tumayo malapit sa sofa na parang tatakbo. 7 oras 15 minuto. Tumunog ang doorbell. Pumasok si Elena na parang gala royal blue dress. Mataas na takong, mabigat na pabango. Ann, ang cozy ng bahay mo. Sabi niya habang tinitingnan ang paligid. Simple mo talaga. Ang charming. Salamat sa pagpunta, Elena. Maupo po kayo. Handa na ang hapunan. Maingat kong inayos ang mesa. Beef fillet na may red wine sauce, inihaw na patatas, asparagus, salad, at bote ng red wine, 6,500. Binili ko ngayong gabi lang. Simple pero elegante. Wow, Ann, ang sarap tingnan. Sabi ni Miguel ng sinserong. Espesyal na okasyon, espesyal na paghahanda. Kumain kami ng payapa ng 20 minuto. Nagkwento mga bata tungkol sa school, si Miguel tungkol sa trabaho, at si Elena tungkol sa business trip niya sa Baguio na halatang gawa-gawa. Naghintay ako. Nang ihain ng dessert at pinupuri na ang keke, tumayo ako. Kapo, Miguel, pwede mo bang kunin yung sobre sa estante? Nagulat siya pero kinuha. Malaki, mabigat na brown envelope. Inilagay ko sa gitna ng mesa. Tahimik. Ano po yan, Nay? Nanginginig ang boses ni Lorena. Ang katotohanan, sagot ko. Binuksan ko ang envelope at inilabas ang mga papel. Nitong mga nakaraang buwan, ginawa ko na dapat ginawa ko noon pa. Tiningnan ko lahat. Inilatag ko ang mga papel. College, 4,700,000. MBA, 2,300,000. Down payment kondo, 6,500,000. Kotse, 3,700,000. At sa mga nakarang taon, tuition, insurance, bahay, grocery, halos 40 milyon lahat. Kabuuang, 82,500,000. Bawat piso galing sa sarili kong pawis. Tears streamed down Lorena's face. Namutla si Miguel. Nay, hindi ko alam ganon kalaki. Hindi mo alam kasi hindi ka nagtatanong. Ilang papel pa? Pero ang pinaka-interesante dito. Tumigas ang mukha ni Elena. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya. Ang katotohanan, Elena. Inilatag ko ang susunod na stack. Taon-taon sinasabi mo sa lahat na ikaw ang nagtayo mula wala. Pero minana mo lahat sa tatay mong si Arnaldo. At sinira mo. May demanda, 48 milyon sa supplier. 3 tindahan sarado na may 66 milyon pagkalugi. Walang sahod ang empleyado, utang sa bangko. Tumayo siya ng padabog. Wala kang karapatan. May karapatan ako, putol ko. Kapag ginamit mo ang kasinungalingan para manlait ng iba. Tiningnan ko siya ng tuwid, mahinahon pero matalas. Nilason mo ang isip ng anak ko. Pinaniwala mo siyang walang kwenta ako, kasi hindi ako nagmamayabang. Hindi ako nakapunta ng Paris, hindi ako nakadesigner. Inilagay ko ang huling papel. Condo mo rented, 2 buwan late. Luxury car mo, 4,300,000 pa utang. Designer clothes installment.
Credit card, 1,100,000 revolving debt. Hindi ka mayaman, Elena. Bankrupt ka, nakaligtas lang sa ilusyon. Nagpapa-interes sa sariling anak para mapanatili ang mukha mo na gibana. Namutla siya, namula. Nanginginig ang kamay niya. Paano mo nagkalakas ka magsalita sa akin ng ganyan? Dahil totoo. Una kong itinaas ang boses. Taon-taon tinawag mo akong maliit, dependent, mahina. Pinahiya mo ang anak ko sa sariling nanay. Lahat yon sa kasinungalingan. Tiningnan ko lahat sa mesa. Wala akong minana. Wala akong utang kahit 5. Bawat piso ko, kinita ko. Yan ang hindi mo kaya sabihin. Tumahimik ang hangin. Kinuha ni Elena ang bag niya na nanginginig. Hindi ko kailangang pakinggan ito. Choice mo yan. Sabi ko sabay turo sa pinto. Lumabas siya nang malakas ang pinto. Tahimik. Ngayon, mahina kong sabi kay Lorena. Alam niyo na kung sino talaga nagtayo mag-isa. Pagkaalis ni Elena, nanatili ang katahimikan. Nakatitig lang sina Carlo at Julia sa akin. Malaki ang mata, hindi pa naiintindihan. Si Miguel namumutla, nakahawak sa gilid ng mesa. At si Lorena, bumagsak sa iyak na nakatakip ang mukha. Lola, mahinang sabi ni Julia. Binayaran niyo po lahat. Para sa amin. Tiningnan ko siya, 12 anyos, kayo manggi ang mata. Anak, ginawa ko kasi mahal ko kayo. Pero bakit halos hindi kami nakakabisita sa inyo? Luha sa pisngi niya. Lumuhod ako sa tabi niya. Hinawakan ang maliit niyang kamay. Kasi kapag mahal mo, minsan ibinibigay mo lahat ng walang hinihingi. Pero iba, anak, ang pagbibigay sa pag-ibig at hayaang ituring kang invisible. Si Carlo, mas tahimik pero parang adulto na rin ang tanong. Kaya nagsinungaling si Lola Elena. Sumagot si Miguel bago ako. Mabigat ang boses niya sa hiya. Anak, nagsinungaling siya. Tiningnan niya ako, basa ang mata. Tita Ann, hindi ko talaga alam. Akala ko perpekto mama ko. Alam ko, mahina kong sabi. Pero minsan niloloko ng hitsura lahat. Bumaba ang ulo ni Miguel. Sorry po sa ginawa niya sa inyo, sa lahat ng sinabi niya. Dapat pinagtanggol ko po kayo. Hindi ko kailangan ang sorry niya. Mahina kong sabi habang nagbubuhos ng kape. Bawat isa responsible sa sariling gawa. Tumingin si Lorena. Namamaga ang mata niya. Parang 0 taon siyang tumanda sa 0 minuto. Nay, bulong niya. Halos. 82,500,000. Hindi ko naisip. Hindi ko tinanong kung saan galing ang pera. Kinuha ko lang. Alam ko. Huminga ako ng malalim. Ito na yung moment na pinangarap ko. Pwede ko siyang durugin sa sala. Pero hindi ko gusto yon. Anak, mahina kong sabi, pagod pero mabait ang boses. Pinakotang kita, pinrotektahan kita, ibinigay ko lahat. At sa ginawa ko yon, tinuruan kitang mali na hindi mo kailangang magsumikap. Umiyak siya, lumuhod sa harap ko tulad noong bata siya. Nay, grabe ko po sa inyo. Sinabi ko yung mga masasakit. Nilait ko kayo habang binibigay nyo lahat sa akin. Hinawakan ko ang pisngi niya. Anak kita, gagawin ko ulit, pero iba. Hindi ko gusto ang pera mo, Lorena. Isang bagay lang gusto ko. Ano po yon, Nay? Gusto ko tumanda ka na. Matuto kayong mabuhay sa sweldo nyo ni Miguel. Hindi sa sarili nyo, hindi sa akin. Tumayo si Miguel. Pangako po, babawasan namin ang gastos, babalansehin namin. Mamumuhay kami sa kaya lang namin. Maganda yan. Tumango ako. At isa pa. Pumasok ako sa kusina at kinuha ang papel. Employment contract to. Gusto ko magtrabaho ka sa kumpanya ko. 264,000 kada buwan. May MBA ka. Kaya mo. Panahon na gamitin mo para magtayo ng tunay. Hindi mabuhay sa iba. Nay, gagawin ko po. Kailan po ako magsisimula? Lunes, 7:30 am. Tumawa si Miguel. Hindi mo pa nakita si Lorena nang gising ng ganong kaaga. Malapit nyo na makita. Sagot ko ng mahina. Kayo ni Miguel, magkano na combined income nyo ngayon? May 66,000 raise siya next month. Kabuwang halos 600,000 kada buwan. Hindi extravagante, pero sapat. Tumango si Lorena habang pinupunas ang luha. Pangako po gagawin namin. Tutulungan ko kayo gumawa ng budget. Line BY line. Walang GYM. Maglakad na lang sa park. Walang restaurant. Magluto na lang. At yung 1,500,000 utang nyo, babayaran nyo ng paunti-unti. Walang mabilisang utang. Salamat po, sabi ni Carlo sabay yakap ng mahigpit. Sumali si Julia. Lola, mahal na mahal po namin kayo. Sorry po. Lumambot ang dibdib ko.
Nagkakape pa kami hanggang gabi. Tinulungan ako ni Lorena maghugas ng plato. Matagal niyang hindi ginawa. Inayos ni Miguel ang sira kong upuan. Pinakita sa akin ng mga bata ang grades nila, mga pangarap nila. Unti-unti, bumalik ang pamilya ko, hindi tulad noon, pero mas mabuti, mas tapat, mas totoo, mas mapagmahal. Umalis sila halos 2:00. Si Lorena ang huli sa pinto. Tiningnan niya ako nang may mga mata na kilala ko mula noong una ko siyang hawakan. Nay, bulong niya. Nabigay niyo po sa akin ang pinakamalaking aral ng buhay ko ngayon. Ano yon? Na hindi nabibili ang dangal, itinatayo yon. At yung pinakamalakas na babae na nakilala ko, nandyan lang palagi sa harap ko. Hindi ko lang tiningnan. Niyakap niya ako ng mahigpit. Nang isara ang pinto, naupo ako sa sofa. Tahimik na ang bahay, pero payapa. Tiningnan ko ang mga papel sa mesa, mga numero na kwento ng buhay ko, sakripisyo, katatagan, pag-ibig. Pag-ibigay, pero marunong tumigil. Tumunog ang cellphone ko. Message ni Teresa, kamusta? Ngumiti ako. Ang katapusan at ang simula. Kasi yon nga, hindi lang katapusan ng pagiging invisible. Simula ng respeto. Makalipas ang 6 na buwan, nasa opisina ako nang pasok si Lorena na hingal. May dala na folder. Nay, nakapirma ako ng kontrata sa public school chain. 825,000 yon. Napuno ng pagmamalaki ang dibdib ko, hindi dahil sa pera, kundi dahil sarili niyang effort. Alam ko kaya mo. Niyakap niya ako sa warehouse mismo. Kahon at notebook sa paligid. Nang sandaling yon, naintindihan ko ang pinakamalaking pamana, hindi pera. Halimbawa, dangal, at paniniwala na kaya ng kahit sino magtayo ng sariling tagumpay kung may lakas ng loob magsimula. Makalipas ang 1 taon at kalahati mula sa gabing yon, nagising ako Sabado umaga ng mahinahon. Parang nahulog na ang huling piraso ng nawawalang puzzle. Nagtimpla ako ng itim na kape at naupo sa beranda na may lumang notebook ko. Pero ngayon, hindi para magkalkula, kundi para magsulat. Isinulat ko lahat gabi yon, luha, desisyon, pagbabago. 12 pahina. Ang buong totoo kong kwento. Tumunog ang gate. Pumasok si Lorena na may dala na mainit na tinapay mula sa panaderya. Bagong ritual namin tuwing Sabado. Magandang umaga, Nay. Hinalikan niya ang noo ko tulad noong bata siya. May dala akong puti, cornbread, at yung cream-filled na paborito mo. Gastos ka na naman. 1,200 lang lahat. Within budget. Proud niyang sabi. At ngayong buwan nakapag-ipon kami ng 44,000. Ngumiti ako. 44,000 maliit sa iba. Pero sa pamilyang dating may 1,500,000 utang, tagumpay yon. At yung utang, 115,500 na lang. Matatapos sa Marso. Nay, mahina niyang sabi. Pag wala na utang, magpapadala kami sa inyo ni Miguel ng kaunti kada buwan. 11,000 lang, hindi malaki, pero para mapatunayan kong nagbago na ako. Namula ang mata ko. Anak, hindi kailangan. Kailangan ko po. Hindi dahil sa pera, kundi para patunayan kong hindi na ako yung dating kumukuha lang. Naluha ako. Niyakap kami sa beranda, hinayaang lumamig ang kape. Bango ng tinapay ang paligid. Wala kang utang sa akin, bulong ko. Binayaran mo na ako sa pagbabago mo, sa pagmamahal mo. Maya-maya dumating si Miguel at mga bata. Iba na si Carlo. May scholarship na sa bagong school. Mas simple pero maganda. 30% mas mura ang tuition. Lola, tingnan nyo, sabi ni Julia sabay pakita ng phone niya. Picture nilang nakaliotar. Magpe-perform kami sa Cultural Center sa Hunyo. Pupunta po kayo diba? Siyempre, front row. Dumating din si Carlo na may certificate. Second place po ako sa essay contest. Tungkol po sa inyo yung sinulat ko. Binasa ko. Nanginginig ang kamay. Ang lola ko na si Ann nagturo sa akin na hindi ang lakas ang hindi kailanman bumagsak, kundi ang pagbangon tuwing bumagsak. Nawalan siya ng lolo ko ng maaga, pero hindi sumuko. Nagtayo siya ng negosyo mag-isa, pinalaki si mama, at kahit nilait siya ng iba, hindi niya nawala ang dangal. Ngayon naiintindihan ko ang mga bayani, hindi palaging may kepe. Minsan naka-apron sila, nagde-deliver, pilak ang buhok, kalyado ang kamay. Ang lola ko ang bayani ko. Hindi ko natapos basahin. Niyakap ko siya ng mahigpit. Lola, hinang-hinaan niyo po ako. Hayaan mo lang ako ng kaunti pa. Lumapit si Miguel. Tita Ann, kailangan ko pong sabihin. Pakinggan ko. Pinutol ko na ang relasyon kay mama. Pagkatapos ng hapunang yon, maraming beses ko siyang kinausap, pero hindi siya nagbago. Naniningil pa rin siya sa akin ng interes. Isipin niyo yon, sariling anak.
Kamusta ang pakiramdam mo? Malungkot, pero maluwag na. Sabi niya sabay tingin kay Lorena at sa akin. Naintindihan ko hindi natin kailangang tanggapin ang toxic na ugali kahit galing sa pamilya. Totoong pamilya respeto at suporta. Yung nandyan kahit masakit tulad niyo po sa amin. Kahit nasaktan kayo ni Lorena. Niyakap niya ang kamay ni Lorena. Lola, hindi talaga nagmamahal si Lola Elena sa amin. Mamahaling regalo, pero hindi niya tinanong kung ano gusto namin sa school o pangarap namin. Hindi mapalitan ng regalo ang pagmamahal, sabi ni Carlo. 15 anyos na ang damdamin. Mabilis kayong lumaki, ngiti ko. Kasi may magandang halimbawa kayo, sagot ni Julia. Nang hapon na yon, nagmerienda kami spaghetti na gawa ko sa kamatis mula simula. Tinuruan ko si Lorena gawin. Pagkatapos, nagmonopoly kami, nanalo pa rin si Julia. Tumawa kami, nagkwento, nag-usap tungkol sa lahat at wala. Nang umalis sila, nakasandal ako sa pinto. Kinawayan sila hanggang nawala ang kotse. Bumalik ako sa beranda, binuksan ang lumang notebook ko, at isinulat ang huling linya. Noong una akala nila invisible ako. Pero ako pala ang pundasyon. At kapag gumalaw ang pundasyon, hindi para sirain, kundi para muling itayo mas matatag, mas totoo, mas karapat-dapat. Isinara ko ang notebook. Hindi perpekto ang buhay. May bill pa rin, alalahanin, at peklat na hindi pa tuluyang gumagaling. Pero may mas mahalaga na ako respeto, pag-unawa, at tunay na pagmamahal. Hindi yung sinasabi lang, kundi napatunayan sa gawa. Ang kumpanya ko umuunlad. Mas magaling pang sales manager, si Lorena, kaysa inaasahan ko. Pinag-uusapan na namin magbukas ng bagong branch. Pilak pa rin ang buhok ko, kalyado ang kamay ko, simple pa rin ang bahay ko. Pero wala na akong kailangan pa, dahil mayroon ako nang hindi mabibili ng pera dangal at pamilyang sa wakas nakita ang tunay kong halaga. Nang gabing yon bago matulog, may message si Lorena. Nay, salamat sa hindi pagsuko sa akin. Salamat sa pagturong kahit masakit. Salamat sa pagiging pinakamalakas na babaeng nakilala ko. Mahal na mahal ko po kayo. Sumagot ako ng simple, mahal din kita. Tapos natulog ako ng mahimbing. Balikan ang lahat ng pinagdaanan ko. May natutunan ako. Minsan buong buhay natin hinintay ang pagmamahal at respeto ng iba. Nakakalimutan natin na ang pagtrato natin sa sarili at sa mahal natin ang nagdedepina ng halaga natin. Hindi laging perpekto ang pamilya, pero doon tayo natuto, nagpatawad, at nagumpisa ulit. Matagal ko bago naintindihan na ang pag-ibig hindi pagditiis ng lahat, at ang lakas hindi pagdigas ng puso. Tunay na lakas ang makapagsabing, tama na, kapag panahon na, habang pinapanatili ang kabutihan sa puso. At ikaw, napilitan ka na rin bang tumayo matapos masaktan ng pinakamamahal mong tao? Ano ang natutunan mo? Ikwento mo sa comment kasi baka ang mga salita mo ang magpainit sa puso ng may kailangan ng kaunting pag-asa. Kung gusto nyo pang makinig ng kwento tungkol sa pamilya, pasasalamat at katatagan, samahan nyo ako. Sama-sama nating lakarin ang daan isang kwento, isang aral, ng buong puso.